Kumusta mga brad? Ilang araw nga lang po makalipas simula nung nilabas sa Indonesia itong bagong Suzuki Raider or Suzuki Satria, agad na nga rin po siyang inilabas dito sa Pilipinas. At katulad nga po sa naging reaksyon nila nung nilabas siya sa Indonesia, ganun pa din po yung reaksyon nila nung nilabas na siya sa Pilipinas. Mas lumala pa. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, nilabas na nga po ni Suzuki dito sa atin ang kanilang pinakabagong Raider 150. As expected, inulan na naman siya ng panlalait. Sabi nga po ng iba, kung sino pa yung may mataas na presyo, siya pa yung pinakapangit. Yung Raider Pro nga po yung tinutukoy nila. Kung kukumpara kasi doon sa mga previous model, mas tumaas po yung mga presyo ng bagong Raider sa ngayon. At mukhang hindi nga din po nila ito tanggap. Sobrang mahal na daw kasi, sabi ng mga mama nila. Sa tinagal-tagal nga po ng panahon, nakaka-request ng mga tao na maglabas ng bagong design itong si Suzuki. Eto na nga po yung sagot nila. Charan, may Raider ka na, may bukol ka pa. Yung kanila nga pong Blade Edition, para na nga po daw siyang Fury. Pero syempre, Suzuki Raider pa din naman yung katawan niya, pati yung ulo niya. Yung buko lang talaga yung nagdala. At dito naman po sa kanilang Pro, eto nga po yung talagang inuulan na batikos. Biro pa nga ng iba, yung headlight niya ay parang ulo ng putsyong. Na yan nga din po yung ulo ng Gixxer. Yung expectation nga po ng mga tao, sobrang layo sa realidad. Iniisip kasi nila na kung yung dating Raider or yung previous model sobrang gwapo na, yung ilalabas ni Suzuki na bago, sobrang mas magiging gwapo pa. Kaso lang yan na nga po yung nangyari sa kanya. Yan na yung naging resulta. Sobrang kakaiba ng design niya. Unexpected, sabi nga nila. Kung magbabasa nga po kayo ng mga comments, karamihan nga po sa mga tao dismayado talaga. Kung dito daw sa mga bagong Raider, doon na lang daw sila sa lumang Raider. Kaso ang problema, wala din silang pambili. Drawing lang din pala. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito na nga po ang bagong Suzuki Raider 150 na mayroong 147.3 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, dual overhead cam with 4 valves, fuel injected at ito po ay naka-liquid cool. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 11.5:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 18.1 horsepower, 10,000 RPM, 13.8 Nm of torque at 8,500 RPM. At dahil nga po kalalabas pa lamang sa kanya, wala pa tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Pero panigurado naman dyan, mabilis talaga yan. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 4 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman po ng 50 kilometers per liter. So katulad nga din po doon sa kanilang previous model, matipid din talaga itong isang to. Pero magdidepende pa rin yun kung paano ka pumiga ng throttle. Kasi kung waswas ka lang ng waswas, medyo malakas din sa gas yan. Ang sukat ng kanyang gulong 70/90/17 sa harap at 80/90/70 naman sa likuran. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. At meron na po siyang ABS. Yung sa Pro Edition lang. Yung sa Blade Edition kasi wala. Ang kanyang seat height ay mitaas na 765mm at 150mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor na ito ay may kabuuang bigat na 112 doon sa Blade Edition at 150 naman doon sa kanilang Pro. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na po, pero bulb type pa rin yung kanyang mga signal lights. At katulad nga po doon sa nilabas sa Indonesia, ganun din po yung nilabas sa Pilipinas, naka-usli yung kanyang mga signal lights. Nasabi nga po ng iba, ang sagwa daw tignan. Tapos medyo old school pa yung ginamit nila. Hindi man lang ginawang parang aesthetic. Pwede naman siguro naka-usli, pero dapat yung manipis lang. Pero syempre yan na nga yung design niya. Wala tayong magagawa dyan. Palitan nyo na lang kung gusto nyo. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka-digital. At meron na nga din po itong Smart Connect. Na i-connect mo nga yung cellphone mo via Bluetooth. At ang isa nga po sa pinakabagong feature na nilagay nila dito sa motor na ito, meron po siyang sleeper clutch. At hindi lang yan, sapagkat ito po ay naka-smart key na rin. Naka-keyless na po siya. At hindi nga din po mawawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port. Na para saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malobot yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At yan nga po sa side fairings niya, nilagyan nila ng winglet. Pwede na siyang lumipad. De joke lang, syempre para nga po yun sa aerodynamics. Pero dito, hindi mo na kailangan lumipad sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng monoshock na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado.
wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanya lagayan ng istalyon. At good news mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Kaso lang, wala po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng wala siyang kargahan ng Red Horse. So therefore ang motor na ito ay ayoko na lang mag-talk. At ito na nga po yung presyo niya. Yung kanila nga pong Blade Edition ay may presyong 130,000 pesos. Yun nga po yung hindi naka-keyless, tapos yun yung may ulo ng Raider. Hindi rin dyan naka-ABS. Samantalang yung kanilang nga pong Raider Pro ay nagkakalaga ng 146,400 pesos. Yan nga po yung naka-smart key, naka-ABS, tapos may ulo ng Gixxer. Samantalang yung kanilang nga pong Raider R, which is the old model, ay nagkakalaga ng 121,900 pesos. So medyo malayo na nga po yung mga agwat nila. Kaya bahala ka na kung alin yung pipiliin mo. So ang ganito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.